Ayan, magandang araw mga kadiskarte. So, kumusta na kayo? Ayan, ako ay magkakarit. Ganito nga pala kung paano magkarit. So, ang unang gagawin ay linisan ang niyog. So, kung nyo nakikita, maraming bunga. Ayan ay tinatanggal ko ho yan. So, kung yung mapapansin ay ginagamitan ko ng lubid, sayang din naman kasi yung niyog kung ilaglag mo lang at yung iba mababasag kasi panahon ng kapag panahon tag-init nababasag, so hindi yan siya i-stack. So kaya ginagamitan ko ng lubid para matagal siyang masira, so magagamit pa. So ang pagkakarit nga pala ay iba-ibang pamamaraan. So kapag ako ay nagkakarit ay tinatanggal ko lahat ng bunga. So yung iba kasi ay may tinitirang bunga kasi nangihinayang. Yan ay nagaya ko lang din sa aking papa na nagkakarit din noon. So kaya ako natuto kasi kapag ang papa ko ay umaalis sa amin at halimbawa matagal siya makabalik, abutan siya ng gabi, ako ang umaakyat ng kanyang kinakaritan. Kaya doon ako natuto kung paano magkarit. At yung ibang diskarte naman ay observe lang sa aking sarili. So iba't ibang pamamaraan ng pagkarit. So kung medyo malakas naman ang inyong loob mga kadiskarte, kung gusto nyong matuto na magkarit, eh napakadali lang itong gayahin mga kadiskarte. Ayan. So ako ay hindi nagkakarit ng yung mga mababang nyug. Kung kayo mga kadiskarte ay malakas din naman ang inyong loob, ay mas maganda yung mga hindi dwarf na nyug kasi naobserbahan ko yan na mahina talagang magtuba yung mga dwarf na nyug. At ako nga pala pag kumukuha ng tuba everyday din po yan na pinapalitan ko ng lalagyan. So kung inyong nakikita, bago yan. So everyday yan, bawat kuha ko papalitan ko talaga yan ng lalagyan, puro panibago. So ang nyug naman na kinakaritan natin, kung tayo ay magkakarit, ay kung maaari ay wag po natin yung dalang-dalangan ang pag-akyat. So ibig sabihin nun, kapag may kinakaritan po tayo ay araw, umaga, hapon talagang aakyatin yan kasi may mga niyog na parang matampuhin. Kapag yung hindi nyo naakyat ay humihina yung tuba. So ayan, kung inyo napapansin, meron yung plastic nilagay ko. So nilagay ko yan para in case pag tag-ulan mga kadiskarte, umuulan, ay yung aking tuba ay hindi talaga mahahaluan ng tubig. So yan ang diskarte mga ginagawa ko mga kadiskarte, na lagyan ng plastic. Ayan. So 2 liters yan yung aking nilalagay. So sa ibang puno ng niyog, ang nilalagay ko ay yung Wilkins, yung absolute na 4 liters kasi may sa aking kinakaritan ngayon mga kadiskarte, ito ay 3 niyog. Ito lang mga kadiskarte yung pinaka mahina magtuba. Nakukuhaan ko lang ito ng sobra 2 liters. Sa ibang puno ay nakukuhaan ko ng 4 liters bawat kuha ko sa araw-araw. Pag hindi, minsan pag tinatamad ako magkuha ay tag 2 araw kayo bago kunin,
yung 4 liters na nilalagay ko na lalagyan ay napupuno yan. So sa isang ano pa lang yan. So kung dalawa ay ano, yung 7 liters kayang kunin sa isang puno. So ayan mga kadiskarte, yung pag bend pala napakahalaga na maiwasan yung mabiak yung kanyang balat, kasi pag yan po nabiak mga kadiskarte, yung ibang nyog minsan ay nakakaapekto rin yan para mahina yung pagtuba. Yung iba naman madali siyang kumbaga ang disadvantage doon ay madali siyang uurin, kasi pag nabiyak siya na napakamura pa yung loob, talagang inuud yan mga kadiskarte. So everyday pag nagbibend po tayo ay everyday po yung higpitan, paamat-amat. So iwasan lang talaga ang sumobra mga kadiskarte ng paghigpit, kasi pag sumobra ay nababali, yun na yung dahilan para mabibiak yung balat niyan. Kapag nabiak na kaya pa rin naman, pero yun na nga, inuud po yan. So hindi pa ako nag-o-observe kung paano mag-umpisa magputol pag magkuha na ng tuba, kasi yung iba ay obserbahan na yung sumunod ay yun ang titingnan. Sa akin, as long as napayuko muna ng husto na hindi na balik yung kinakaritan, ay pwede na yung putulan mga kadiskarte para maumpisahan na ang pagkuha ng tuba. So ayan yung sa isang puno na aking nakuha. So umawas niya yan mga kadiskarte yung pagbaba ko, kasi hindi ako nagdadala ng malaking lalagyan, yan lang ang binibitbit ko pababa. So yan na bawasan. Okay, so napakadali lang mga kadiskarte karit. So ganyan lang. Ayan, ito naman yung pangalawa kong kinuha na nakuhaan ko ng video. So sinasala. Yan. Okay, so madaling gayahin yan mga kadiskarte. Ang sekreto sa pag harvest ng tuba or pagtutuba ay marami po tayong kaparaanan, iba-iba. Sa inyo kung ano naman yung paraan na gusto. So kung ito naman nagagayahin nyo, para sa akin mas okay. So maraming salamat sa panonood.